Ipinamumukha niya sa'yo yung mga pagkakamali mo noon once na na-corner mo siya or nasita mo siya. Para sa kanya, sasabihin niya na mas malala nga yung ginawa mo noon. Para naman ma-invalidate yung present na issue ngayon. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please do subscribe to our channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's videos, another concerned video po, ang sabi niya is, Miss Ting, pasagot naman. Bakit po mahilig mag-bring up ng past mistakes ang mga babae every time may fight? Ano man yung ginagawa natin sa buhay natin, more or less, may underlying reason behind that. Di talaga makakatulong sa present problem ninyo yung pag-bring up ng past na issue. However, kailangan maintindihan natin kung bakit paulit-ulit niya itong binibring up every time na nagkakaroon kayo ng present na pagtatalo. Ay mga posibleng dahilan tayo na pag-uusapan dito kung bakit nangyayari ito sa mga present arguments. Number 1 dyan, ayaw niyang magmukha siyang mali. Kapag ang arguments po ay nagiging battlefield na, no, yung parang away na talaga, instead of arguments or discussion lang, dito na pumapasok yung kung sino ba ang tama or kung sino ba ang mali. Pero kapag patuloy na binibring up nung partner mo yung past na issue ninyo, possible na defense tactic niya yun para wag siyang matalo sa laban nyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga lumang issue ninyo, nagmumukha siyang tama. Sa mga ganitong situation, yes, maaring manalo ka dahil ginamit mo yung mga past issue ninyo. Panalo ka, pero ang relationship nyo, never. Number 2, there are things not yet forgiving. May mga problema pa na hindi pa tapos pag-usapan o hindi niya pa napapatawad. Para sa'yo, akala mo tapos na, pero dun sa partner mo, hindi pa pala. May mga conversation pala doon sa isip niya na nagtitriggered kapag nag-away kayo. Doon na mabubuo or maaalala sa isip niya yung mga pagkakamali mo nung una kasi nga hindi niya pa yun napapatawad or hindi niya pa yun nakakalimutan. Tinitiis niya lang yun doon sa ulo niya. Then once na nag-away kayo, nandun na yung trigger. Lalo na kapag infidelity or cheating ang dahilan nung nagawa mo. Another thing, diverting the subject. Gusto niyang matuon yung pagtatalo ninyo sa ibang topic. May mga pagkakataon na akala niya wala na siyang lusot or na-corner na siya. So, ang gagawin nito, i-change niya yung topic ng conversation. Magbabato siya sa'yo ng mga lumang issue ninyo noon pa. Ilang taon na yung nakalipas. Ang motibo niya dito is ma-divert yung inyong topic sa ibang topic. Mamagitan ng pagda-divert na to, nababawasan yung discomfort feeling niya. Yun nga lang, of course, mas nagiging worse yung situation dahil nagkakaroon na ng mga maling accusation or pagbibintang doon sa isa't isa. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, comparing mistakes. Ito naman yung ipinamumukha niya sa'yo, yung mga pagkakamali mo noon once na na-corner mo siya or nasita mo siya. Para sa kanya, sasabihin niya na mas malala nga yung ginawa mo noon. Para naman ma-invalidate yung present na issue ngayon. Yung mga ganitong approach, hindi talaga makokorek ng isa't isa yung maling behavior. Yung comparison or pagkukumpara can only make things worse. Another thing, emotionally safe. Anong ibig kong sabihin dito? Nakakaramdam na siya na yung relationship ay hindi na safe,
hindi niya na makontrol. Dito niya na ginagamit yung mga lumang issue. Dito niya na ibinabato sa'yo yung mga lumang pagkakamali mo. Order for him or for her na maintindihan mo siya. And gusto niya rin maintindihan mo kung ano yung naramdaman niya during nung pagkakamali na yun. Gusto niyang magsisi or mag-regrets ka doon sa mga pagkakamaling na gawa mo noon. Feeling niya, hindi na siya safe or hindi na healthy relationship niyo. In order for her na maibalik yon, so gagawin niya ito. Honestly, hindi nakakatulong ito para maibalik yung tiwala ng isa't isa. Last one, yung mga bagay na importante ay hindi mo ma-meet para sa kanya. Dito, nakakaramdam siya na ini-ignore mo yung emotions niya. Pag hindi niya na nahuhold yung emotion na yun, doon niya nagagamitin yung mga past mistakes mo. Kaya minsan, maguguluhan ka kasi unrelated or unexpected yung mga banat niya sa'yo. Ang layo-layo nung present topic doon sa pagpasok nung comment niya sa'yo. Usually, ginagawa to ng isang taong nagbe-bring up ng past mistake kapag nakakaramdam na siya ng insecurities sa relationship. Para maibalik yun, kasi alam niya something is missing. Alam nyo guys, ang kadalasang paghihiwalay ng mag-asawa or mag-partner is hindi naman talaga yung cheating, kundi yung lies and dishonesty. Resulta na lang talaga ng mga kasinungalingan ang cheating. Number 2 dyan, yung pagbe-bring up ng past ay hindi talaga healthy para maayos yung problema. Instead of magkaroon kayo ng malalim na pag-uusap at nandun pa rin yung pagmamahalan. Kung ano yung mga present na problema, yun lang yung pag-usapan. Kapag pinag-uusapan ninyo yung mga luma na, mas tumatagal yung pagsusolve ng problema at mas lumalaki yung apoy sa problema. So, may natutunan ka ba sa mga napag-usapan natin ngayon? Kung nagustuhan mo ang video ito, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!